Marhaba! Welcome sa kusina ni Tito A! Mga kakusina, it's another day sa KNPE. For today's episode, meron tayong dinuguan. But this recipe, let's make it creamier and tastier. Kaya naman, ang dinuguan natin, we will cook in coconut milk. For today's episode, meron tayong dinuguan sa gata. To start with, our ingredients are pork belly, the pork blood, ginger, onion, garlic. We have siling haba or siling pangsigang, and salt and pepper. And that's it. So, what we're waiting for? Let's start cooking! Eto, palambutin na natin ang ating pork belly. So, sasangkutsahin natin. So, lagay natin sa ating cooking pan. And let's add konting water. Ayan. Eto, lagyan na natin ng salt and pepper. So, magkahalo na to mga kakusina. The salt and pepper. Just only to taste. Ayan, sapagkat sasangkutsahin natin, hayaan natin itong lumambot at lumabas ang kanyang sariling mantika. Okay? We can cover it. Ito lang, check lang natin mga kakusina. Haluin lang natin. So, ayan, habang pinapalambot natin. So, hayaan natin na maiga or mawala yung tubig at lalabas naman dito ang sariling mantika ng ating pork. Ayan. Takpan ulit natin. Once again mga kakusina, let's check it out. Ayan, medyo wala na ang sabaw. So, haluin lang natin. Ayan. Isasangkutsahin natin. For the exact measurement of our ingredients, mga kakusina, please check sa ating description box. So, hayaan natin ito hanggang ma-reach natin yung pagka-golden brown ng ating pork belly. Ayan. From time to time, haluin lang natin para hindi masunog. Ayan, habang lumalabas na ang mantika ng ating pork. Tapos, kung madami itong mantika, of course, babawasan natin yan. Sarap nito. Eto na mga kakusina. So, na-reach na natin yung gusto nating ma-achieve, ang mag-golden brown ang ating pork. So, what to do next? Using the same pan, huwag na nating tanggalin ang ating pork. We'll start sauteing our ingredients. So now, I will add our garlic. Sautein na natin ang garlic. Ayan. After garlic, eto na ang ating onion. Dire-diretso lang mga kakusina. Ayan. When the aroma comes out, we're gonna add our ginger. Ayan. Ginger. Hayaan lang natin maluto ang ating ginger. We can add now our black pepper and of course our salt to taste. So meron tayong 1 teaspoon of pink salt. Ayan. Haluin lang din natin. Hayaan nating maluto ang ating ginger. And actually, pwede naman nating haluin din with the pork. Ayan na. So yummy! This is optional, mga kakusina. You can add also this lemongrass. It also helps us to add more taste yung aroma ng ating ginger. And of course, the taste itself.
At this point, luto na yung ating ginger. We will add now vinegar. Ayan, this is 1 cup of vinegar. Okay, hayaan natin kumulo. And after adding our vinegar, at this point mga kakusina, nakita natin kumukulo na. We're gonna add now our pork blood. I'm just using sip para pure ang ating blood na inilagay. Okay? And after that, this is the crucial thing mga kakusina. After adding the blood, make sure hahaluin natin ng hahaluin sapagkat kapag ito ay hindi natin nahalo, the texture of the soup, of the sabaw, ay magbubuo-buo yung ating blood. Kaya, let's keep stirring or halu-haluin lang natin yan. Okay? Hanggang sa mag-turn into boil na tayo yung ating blood. And at this point, while hinahalo natin, we can add also water. Ayan. Just 2 cups of water. And then, halu-haluin pa rin natin yan. Tuloy-tuloy lang ang halo. Tuloy-tuloy lang ang halo. Ayan. This is our dinuguan. But wait, there's a twist. As I told you, we will make this dinuguan creamier and tastier by adding the coconut milk. Kaya ang ating recipe, dinuguan sa gata. Okay? But we will add the gata later. Halu-haluin lang muna natin hanggang sa maluto na yung ating dugo or the blood. So, ito lang naman ang medyo crucial sa pagluluto ng dinuguan. Yan, mga kakusina. And then, feel mo naman makikita mo naman na buo-buo or yung consistency ng sabaw natin ay maganda. Ayan, mga kakusina, oh. Kapag ito ay kumukulo na, we will stop stirring at safe na siya. Before we forget nga pala mga kakusina, let's add na rin ang ating siling haba para magpadagdag rin sa aroma nito At syempre, yung anghang din, the sipa of this anghang sa ating dinuguan. Medyo kumukulo na. Let's add now the gata and then halu-haluin din natin. Let's use 1 kind of coconut milk. Ayan mga kakusina, oh. See that? Can you see that mga kakusina? So yummy! Another good recipe from Kusina ni Tito A. This is it mga kakusina, ang ating dinuguan sa gata. So we are done and it's time to taste how delicious it is. And so yummy. Woo! We're done mga kakusina. So eto na. Titikman na natin ang ating dinuguan sa gata. Natatakam ako. Tikiman time mga kakusina. Eto na. Tikman na natin ang ating dinuguan sa gata. So, what we are waiting for? Ang ating mangkok. Kuha na tayo. Eto na oh. Ang ating dinuguan. So yummy. Ayan. And of course, ang ating sili. Woo! Ayan. This is it mga kakusina. Tikiman time na tayo ngayon. Sa dinuguan, syempre, it's not only the rice ang perfect match. Sa atin, mas masarap din ang dinuguan kung ang partner nito ay puto. Yes! You heard it right. Puto ang partner natin ngayon. Before I cook this dinuguan, kaninang umaga nagluto si Tito A ng puto. Yan, Tito A's Puto Special. This is it! Let's taste it! Ang ating dinuguan. Heto na mga kakusina, oh. Unang sabaw. Perfect. Ang sarap. Tignan natin.
ating pork. With puto. Perfect na perfect. Dinuguan plus puto ni Tito A. Ang sarap mga kakusina. You know, mas tastier, creamier ang dinuguan na mayroong coconut milk. So, masarap din naman yung ordinary dinuguan. Ang pinagkaiba nga lang, naglagay tayo ng coconut milk. Parehong masarap, but kung ako'y papipiliin, mas gusto ko to. Sapagkat iba pa rin yung lasa na nagpino-complement ng coconut milk. Tapos, may puto pa tayo. Super sarap. So, ano pa iniintay nyo mga kakusina? Parinin na sa kusina ni Tito A! Maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo bago sa aking channel, please don't forget to subscribe. Please click the subscribe button. And like and share na rin po this recipe. Dinuguan sa gata. Muli, maraming salamat. Masalamat. Paalam. Thank you. Kain pa tayo. Sa dinuguan. Plus the puto.